grabe. Very festive naman ang iyong bahay. I have 8 children. Talagang lahat itong inaasahan nila ang Pasko. Hi! Hello! Wow! Oh my gosh! Hindi ko maalala. Ay, ang cute naman! Nagmamano talaga! Sino sa kanila ang marunong mag-po at opo? Yung panganay, si Prince Sean, no? Saka si Harvey. Everybody's here in Daddy's room! Pati ako napapatalon. Nakilala siya bilang Lord of Scents dahil sa kanyang matagumpay na negosyo ng mga pabango. Pero dito sa kanyang ancestral mansion sa Sampaloc, Maynila, ang bumibida ay ang masasayang tinig ng kanyang 8 anak. Paano nga ba sila nag-adjust sa buhay stay-at-home ngayong may pandemya? Ngayong umaga, samahan niyo kong kamustahin ang fragrance magnate na si Joel Cruz at mas kilalanin pa ang kanyang mga chikiting. Hinahangaan pagdating sa pagnenegosyo. Maging ang kanyang mansyon, tila inaabangan din. Pero ang tinaguriang Lord of Scents na si Joel Cruz, hindi na raw yan ang priority sa buhay sa ngayon. Kundi ang pagpapalaki sa kanyang 8 anak. Sa ancestral mansion na ito sa Sampaloc, Maynila, nakatira ngayon ang pamilya ni Joel Cruz. At dahil Christmas ready na ito, ready na rin ako para sa isang house tour. Hi, Pia! Good to see you! How are you? Merry Christmas! Merry Christmas! Oo, Paskong-Pasko na yung bahay mo. Yeah, welcome to my house, Thank you! please. Wow, grabe. Very festive naman ang iyong bahay at talagang in preparation for Christmas. Yeah, correct. You know, I have 8 children. Talagang lahat itong inaasahan nila ang Pasko. Kaya dapat kailangang very festive ang aking mood dito, ang Christmas. At yung giant Christmas tree. Oh, grabe, yeah. gano'ng kataas tong Christmas tree na to? Siguro nasa, 5, 10, 15, 20, may mga 30 feet. 35 feet ang taas niya. Ang cute ng mga decor. Siyempre, mga unicorn. Dahil may kids kayo. Correct. Every year, I change the concept. Ngayon, ito, kakabili ko lang from the US lahat. Mga for kids, dainty, mga pambata, yung unicorn. Ito, Pia, yung aming main dining area. Wow, para akong nasa Europe. Parang pang royalty ang dining. Thank you. Yan, kasya kami lahat kasi 10-seater with 8 kids. Nandyan silang lahat, nandito ako. Ito yung spot nyo. Correct. Para kita ko silang lahat. Padre de Familia. Even the high chair doon sa dalawa. And then, Kainin ito mo lahat. mga glassware ninyo. Yan. Parang collection ba? Oh, collection. Ito yung Versace. Yan. Wow. So, 1, 2, 3, 4. Ito naman, hindi na. Okay. Sa nanay ko na to. Uy, Yan. ano na pala to? Heirloom? Oo. Kaya dito kami lagi. Dito kami nagbabanding din. Yan. Before we eat, we pray. So, yun. Minsan, pag nakalimutan ko, yung anak ko mag-remind sa akin na we have to pray. And then after eating, pray ulit. Yan. And, yan, kwentuhan na kami dyan. Diyan magulo. Magulo dyan kasi usapan, gano'n. Kwentuhan. Oo, kwentuhan. Pabidahan isa-isa sila, yung gano'n. Dapat bida sila. At may piano kayo? May mga kids na tumulong Yeah, sa kasi piano. I Ang cute ng piano, oh. Si Prince, he plays the piano. Si Harvey, ako, I can play the piano also. Okay. Yun. Talagang custom made. Yeah, I play also. At may elevator. Yeah, there's an elevator. Sorry. Oo, kasi yung mom ko, dati, kaya pa naman niya, hindi pa naman siya nag-wheelchair. In-anticipate ko lang na, in case mag-wheelchair siya, there's an elevator. Kaya talagang very, hands-on sa interior. Mahilig ako mag-interior design. Siyempre, ipinakilala rin sa akin ni Joel ang kanyang cute na mga anak. Oo nga. Naku, speaking of the kids, ito yung kids. Oh, wow. Hi, kids. Hello. Hi. Hello. Wow. Oh my gosh. Hindi ko maalala.
Ay, ang cute naman. Nagmamano talaga. God bless you. Ang cute naman ng mga anak mo. Nagmamano sila. This is Hello, Zayd. Ito yung ano? ika-7. Say, another What is set your of name? twins. What is your name? Ito youngest. What's your name? She's asking you, Tita Pia, what's your name? What's your name? Zayd. It's blessed. I put alcohol. You're blessed. Blessed. Taong 2012 nang isilang ang unang kambal ni Joel na sina Prince Sean at Princess Sign. Sinundan ito ni na Prince Harry at Prince Harvey, Charles and Charlotte, Zayd and Ziv Cruz. Pero alam niyo ba na hindi raw talaga pangarap ni Joel na magkaroon ng maraming anak? Well, noong una kasi, gusto ko lang isa or dalawang bata lang, boy and girl, ganon. But nung lumalaki na sila, na-enjoy ko talaga yung mga bata. No? Happy ako sa kanila. So nung lumaki na itong si Prince and Princess, yung anak ko, sabi ko magdadagdag din ako kasi I come from a big family. We're 7 siblings plus isang apo ng nanay na inadopt niya. So naging 8 kami. Pero ngayon ba, meron ka pang plano na magdagdag pa dun sa 8 anak? Siguro sa ngayon talaga, wala na muna. Meron pa naman kasi akong parang preserved ng mga sperm cells. Okay. Na pwede pang gamitin? Pwedeng gamitin. Okay. Para sa surrogacy, umabot lang naman sa halos 54 million pesos ang ginastos ni Joel. Ipinanganak man via surrogate mother, siniguro ni Joel na biological siblings ang lahat ng kanyang mga anak. So, syempre, 8 yung anak nyo. Ibig ba sabihin nun, isa lang yung surrogate mother nila? Well, isa lang yung mom nila. Her name is Lilia. She's the biological mother for everybody. Ginamit lang namin yung egg cells niya and my sperm cell. Nagtatanong ba sila ng questions about their mom? Yes, nagtatanong sila kung nasaan. They know na nasa Russia, ganon. And I always telling them that yung mom nila, kasi may family yung mom nila. Pero kumbaga, kung gusto nila makilala, papakilala mo sa kanila. Of course. Wala naman akong tinatago sa kanila kasi like this, alam na naman nila yung story ng buhay namin, buhay nila, kaya open naman ito sa kanila. Nakapunta tayo sa bedrooms ng mga bata. Wow, Second floor. napaka-grand. Sa pagpapatuloy ng ating house tour sa ancestral mansion na ito ni Joel Cruz, welcome naman niya tayo sa kanilang personal space. Yan, so dito yung sa bedroom nila, second floor. Wow! Dati meron isang room dito, tinanggal ko yung room. Kinonvert ko siyang theater. Para lahat naman kami nandito. Oo nga, nakakapag-sine kayo. Makakapag-sine kami dito. Yan, dyan lahat yung mga bata. So, ito kami. favorite area siguro nila, no? Correct. May isa pa kayong Christmas tree. Oo. Yan, dito, tama-tama. Kasi yung tree na to, tama dito sa movie house kasi ang mga decors niya, donuts. Ay, pizza, cute! May popcorn! Oo nga, oh my gosh, nakakatakam naman tong Christmas tree na to. Mag-popcorn muna tayo. Ang cute! May donut, Ang coffee, cute naman nito. burger, di ba? So, ilang rooms yung for all the kids? Bali, 1, 2, 3, 4, 5. How cute naman this room! Yeah, it's for Harvey and Harry's. Harvey and explain us Harry. your Which room. is Harvey's bed and which is Harry's bed? Okay. Yeah. So, nako, Sir Joel, meron kang kasamang tour guide. Yes. Next time di na ako. Sila na bahala. Sila na bahala. Hindi na ako mag-tour. Third floor. Yeah. How nice naman. Is this your bed? It's so pretty. Is pink your favorite color? Yeah? No, it's purple. It's purple. Hindi ba siya pink? Oh, what a cute bed. pink. So only you can stay on your bed, right? Yes, only you. Oh yes, that's right. You have a mini altar. Yeah. Minsan ba, meron silang mga sinasabi na, Daddy, we want this color or we want this kind of design? Yeah. Sometimes they do that. They say it. Oo. And then, They like pink to their girls. Ang favorite spot ng mga anak ni Joel, hindi ang kanilang kwarto, hindi rin ang theater room, kundi ang master's bedroom.
This is the master's bedroom. Wow. Yeah, here. This is my room. Wow. Yeah. Ay, sorry. Grabe, Sir Joel, ang bango. Wow, ang taas Diyan. ng kama nyo. Naglulundagan dyan yung mga bata. Yung mga bata. That's- Okay. This is my closet. Oh, wow. Here. Ang ganda naman ng closet na to, parang tindahan. Naku, Sir Joel, parang siyang boutique. Yeah. Wow! Kayo ba yung nag-aayos nito? I mean, kabisado nyo kung nasan yung bawat damit. Medyo kabisado ko naman siya. Sir Joel, meron ba kayo dito mga favorite items na hindi mo nililipat sa warehouse, kailangan nandito lagi? Lately, ito mga Japanese ang gusto ko. Ito mga... Kimono ba yan? it's parang kimono siya. Ay, ang cute! No? Oo, na ganon. Kasi very comfortable siya isuot. My favorite one. What is your The one favorite? That Which all the one? kids are in daddy's clothes. All the kids, meaning sila ang nagsusuot ng damit mo. Yeah. You like to play dress up here? Ay, ang cute. Why do you like staying in daddy's And we room? always dress up here. And I Ah. always tell daddy, take a video of us. Yeah. Why do you like daddy's room? It's because there's many things. And then when we go Yeah. out, it's all messy in here. Yeah, exactly. And your dad said you like staying on his bed. Yes! Yeah, jumping on the bed, you know, my Caressing. goodness. Nako, everybody's here in daddy's room. Pati ako napapatalon. Okay, go. Prince has the highest jump. Wow. Followed by Oh my Princess. Break muna tayo sa nakakapagod na house tour. Ngayon naman, personality check muna tayo sa mga kids ni Joel Cruz dito sa Pia Asks. So sa kanilang 8, sino sa kanila ang marunong magpo at opo? Yung panganay, si Prince and Prince Sean, no? Saka si Harvey. Okay. Nagpopo and opo. Sino sa kanila pinakamalambing? Yung babae, si Princess, malambing siya. Okay. Lagi yung nakayakap sa'yo. Si Harry din, no? Very sweet din. And si Charles din. Yun. Wait, lahat ba sila marunong magtagalog? Yung panganay, si Prince, Princess, Harry, marunong na yung apat na. Okay, yung Matatanda, apat. Okay. oo. Marunong ba sila mag-Russian? Hindi Hindi naman. pa, hindi. Okay. Sino sa kanila ang kumakain ng gulay? Ayan, mas madaling sagutin. Halos lahat sila kumakain ng gulay. Meron ba sa kanila ang mahilig umarte, sumayaw, kumanta? Well, alam mo lahat sila, magaling umiyak. Drama pala. Oo. Ang bilis umiyak, ang bilis tumahan. Yung ganon. Yun. Princess, she loves dancing. She wants to be a ballerina, si Okay. Princess. Ganon din yung isang babae, si Charlotte, sumasayaw din siya. Si Prince, mahilig kumanta. Pero ba sa kanila nagsasabi na kung anong gusto nila maging paglaki? Meron na rin. Like, si Prince kasi parang gusto niya maging marami eh. Gusto maging soccer player. Wow. Mahilig Gusto sa maging sports. sa sports. Oo. Gusto niya maging astronaut. Yung Wow. ganon. Yung iba, they're very playful pa. Gusto maging basketball player. Sino sa kanila ang pinaka-studious at masipag sa Prince pag-homework? talaga is very studious and Harvey. Oo. Yung boys. Yung boys. Oo. Wow. So, sino pinakamataas ang grades? Prince, yun. Tapos si Princess, tapos si Harvey. Yun. Sa kanyang sinimulang perfume line, nakilala si Joel Cruz, na ngayon, isa ng multi-millionaire fragrance entrepreneur. Pero trivia lang, ang tinaguri ang Lord of Scents, hindi pala pabango ang unang naging negosyo. My first business was garments. Okay. Oo, 1986, 87 until mga 1994, 95. After mga 4 years, 5 years, 7 years, naging factory. Unfortunately, mga 1997, ayaw na nila bumili sa amin. They're patronizing na yung mga from China, Bangkok, okay. na masyadong mura. Oo. Paano ka napasok sa pabango? Maliit pa lang kasi ako, like in high school, mahilig na ako sa perfume. Alam mo ng perfume, di ba? 2,000, 3,000, mahal. even 7,000 pesos. So sabi ko, yun na nga. Kaya nung nagkaroon ako ng business,
nagtayo ako ng perfume na magandang quality. It's a fine fragrances from Germany, France, UK, but very, very affordable. This is a certification for both our main office in Sampaloc and our world-class main manufacturing plant in Bulacan. From perfume, pinasok na rin ni Joel ang food industry. Oktubre noong nakaraang taon, nag-umpisang i-open for franchise ang kanyang bagong food business. It's a combination of milk tea and takoyaki. Takoyaki. Oo, kaya takoyaki. No? Wow. Ano to, business to ng aking pamangkin, saka ng sister-in-law. Sila yung gumagawa. Diyan lang sa garahe. Sabi ko, nag-asa ko ng permission sa kanila kung gusto ako, kung pwede akong pumasok. Papasok ako sa inyo, pero gagawin natin itong open sa franchising. Tapos, dadagdag ako ng mga Japanese food. Winner pagdating sa negosyo. Winner din sa pagharap sa mga pagsubok. Dahil si Joel Cruz, COVID survivor din pala. Setyembre noong nakaraang taon nang mag-positive si Joel sa COVID-19. It was severe, no, case. Tapos yung assistant ko rin, nag-positive din siya pero mild. Ngayon, mahirap din magkaroon ng COVID kasi mahirapan ka huminga. Ewan ko kung paano ko nakuha yun. I'm sure yung meron pa rin pag-aalala while you were in the hospital kasi walang kasama yung mga bata. Yeah. In fact, 3 kids that time nagkaroon din pero mild lang. Okay. Pero dito lang sila sa house, Sa bahay. isolated lang sila. Kaya I really miss my kids that time. Gusto ko maiyak na, gusto ko silang yakapin na ano, ganon. Yun ang disadvantage ng hirap. Kaya kailangan talaga tayong mag-ingat, no? Protection na natin sarili natin na huwag tayong magkasakit ng COVID. Sa dami ng tinatamasang blessings, hindi raw nakakalimot si Joel na mag-give back. Sir Joel, ano naman itong mga nakahanda na ito sa table? Ito yung mga pinamimigay namin, ng mga old clothes and iba new pa na clothes sa mga anak ko, pati mga toys nila. Ito naman alcohol, hand sanitizer. Even yung mga ibang employees namin, pag meron kaming ganitong project, tumutulong din sila. Wow! Meron kaming malaking box doon. May mga contribution din sila. Oo, nilalagay din nila. Okay. Yun. And then, saan nyo po pinapadala ito? Iba-ibang charity o I isa think lang? this one is for Kapuso Foundation. Ay, wow! Oo, So, ito correct. kasama sa mga dinodonate po ninyo? Ito. Yan. We have to coordinate with them. Kunyari, sa Takan ng Walang Hangganan, kailangan nila ng wheelchair. Or this is the Asilo de San Vicente de Paul, nebulizer, ganon. Or anong mga gamot kailangan nila. Or anong vitamins ng mga bata or ng matanda. Yun. Bibigay namin. And cash. And groceries. Okay. Most of the time. Namimigay kami ng mga groceries din. Diba? Oo. It's Christmas. It's Christmas. Sa Mga Kapuso toys. Foundation pala yung iba. Yeah. Busy man si Joel sa kanyang negosyo. Very hands-on. At hindi naman daw siya nawawala ng time sa kanyang 8 kids. Ang kanilang favorite bonding activity, ang mag-travel. Katunayan, ito raw ang madalas na content ng mga vlog ni Joel. Saan pa kayo? Eh, dito na tayo sa... I'm sure before pandemic, sanay kayo na bumabiyahe a lot as a family. Yeah. So ngayon lang, sila naka-travel itong sem break nila nung Halloween. October 26 to November 7. Yun, nag-sem break sila. Nakarating sila ng US. And yun, okay. sabi nga niya, parang they have their freedom. They're very, very happy daw nakalabas sila. Yung ganun. Ang kanilang favorite travel destination, syempre, sa beach. February 2020, yung birthday ko, nakapag-Batanes pa kami nun. Okay. Yun. And Coron din. Yun. During pandemic, nakapag-Cebu kami. Okay, sa beach. And Boracay. Balisin. Nagbalisin kayo. Nag-celebrate naman si Joel ng kanyang birthday last year sa isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas, ang Isla ng Batanes. Ang kanyang mga anak, cute na cute at nag-costume pa. Bakit kayo nag-costume? Anong kwento doon? Well, actually, yung costume na yun, meron kami dapat isang parang fashion show na paggagamitan nun. No? I can't remember kung natuloy ba yung fashion show o hindi.
Eh, sayang naman yung costume na yun. So, gamitin na Gamitin lang. na natin sa alis tayo. Baka maganda tignan sa video, may costume tayo. Anyway, ano naman to eh, Batanes naman to eh, para naman tayo nasa Switzerland dito. Oo, the hills are alive. Yeah, Austria. Oo, pwede rin. Yun, kaya pinag-costume ko na sila, kami lahat. Isa naman sa mga memorable destination para kay Joel ang kanilang trip sa Holy Land. Sa lahat ng travels ninyo, anong pinaka-memorable? I believe yung Holy Land, yeah, nung November. Kasi it was first time namin lahat eh. Maganda kasi yung purpose ng trip, no? Lagi ka nagdadasal, tapos kung ano yung nagawa ni Jesus Christ before, nakita mo lahat yung places na yon. No? It's a bit solemn. Even in the bus, we pray, yung ganun. And we learn so many things about Catholic, about Jesus Christ. Yun. So, yun ang very memorable sa akin, yung Holy Land. Para kay Joel Cruz, sa kabila ng tagumpay na kanyang tinatamasa, ang tunay na kaligayahan hindi matatagpuan sa material na bagay, kundi sa pagbabahagi ng kasiyahan at pagmamahal sa ating kapwa. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Joel Cruz? Hindi ako kailangan mabuhay para sa sarili ko lang. I have to live for other people, na hindi ka mabubuhay para sa sarili mo, but you have to live for other people. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.